Gusto kong pag-usapan ay tungkol sa pagpepresyo. Gagamitin nating example yung Polvoron a la Goldilocks. Hindi naman kailangan na ito mismo yung negosyo na gagawin nyo, pero pwede nyo lang gawin siyang basehan kung paano nyo pepresyohan ang inyong food product. Una sa lahat, kailangan alam nyo yung amount ng ingredients nyo in grams or in milliliters. Kaya nga sa mga recipe ko, nilalagay ko po talaga madalas yung grams. Kunwari, 1 cup na flour, 125 grams yun. 3/4 cup na milk, 94 grams yun. Yung 1/4 cup na white sugar, 50 grams yun. 1/4 cup na oil, 63 ml. Tapos yung 2 tablespoons ng compound butter or margarine, ay nasa 30 grams. Kailangan mo yon para ma-compute mo kung magkano yung cost ng bawat ingredient. So, next na kailangan mo malaman, syempre, yung presyo ng pagkabili mo sa mga ingredients na yon. So, for the flour, 50 pesos per 1,000 grams. Sa palengke, usually, wooden spoon ang tatak ng all-purpose flour. Hindi yung mga class A na flour na nabibili at 37. Well, mas mura yon, pero medyo mag-iiba yung quality ng Polvoron. Yung skim milk, huwag kayo bumili sa palengke kasi parang halos harina lang yung nabibili. So, ako sobrang I discourage yon. Bili talaga kayo ng skim milk. Bumibili ako sa Divisoria per kilo. 200 pesos yun. Maganda siyang, magandang dayuin yung gatas. Kasi kahit for personal use lang, sobrang laki ng mamumura ninyo. So, pag napadpad kayo sa bandang Divisoria, go to the Elcano Trading Corp. Maglagay ako ng contact numbers nila para alam nyo kung paano sila makontak. And meron din silang website. Yung sugar, nasa 50 pesos din ng white sugar sa palengke. Yung oil, yung spring, 80 pesos per 1.5 liters or 1,500 ml. And then, yung compound butter ay nasa 45 pesos sa 225 grams. So, paano ang gagawin natin? Para malaman nyo yung cost per unit, kailangan nyo i-divide yung presyo dun sa, sa amount. For example, sa flour, i-divide nyo yung 50 pesos sa 1,000 para makuha nyo kung ano yung cost per unit ng flour. Tapos, yung makukuha nyo dun ay 0.05. I-multiply ninyo yon sa 125 grams na kailangan ninyo and makukuha nyo na kung magkano yung flour na kailangan dun sa recipe. So, na-compute ko na yan beforehand, 6.25. So, makikita nyo dyan the rest ng computations kung magkano yung ingredients dito sa recipe na to. Nasa 36.89 pesos ang nagastos to produce 10 pieces of large polvorons. Gusto nating i-advertise siya or i-market siya as kalasa ng Goldilocks. So, ka-size niya ito. Ngayon, 36.89. Hindi mo pwedeng isipin na yun lang yung gagastusin mo kasi gumastos ka dyan ng gas, tapos kailangan mo sweldohan yung sarili mo. Kahit maliit lang, kahit piso lang, kada polvoron, lagyan mo yung sarili mo. Dahil magandang practice yun sa pagsisimula. At yun kasi, yung pera lang na pwede mong galawin. Profit mo, wag mo siyang gagalawin. Wag na wag. Kasi ito yung gagamitin mo to invest on your business. So, kunwari, kakailanganin mo na ng extra nakalan or kailangan mo na ng extra molder. So, dito siya pwedeng manggaling. For example, 36.89. Tapos, magdagdag ka dyan na sa bawat 10 polvoron, nakagastos ka ng 5 piso na gaas. Tapos, ilagay mo rin dyan yung kung magkano yung packaging mo. Tapos, ilagay mo rin dyan kung magkano yung gusto mong sweldo. Yun nga, kung piso per polvoron yung sweldo mo, then, lagay mo yon 10 pesos, magdagdag ka. Idagdag mo rin kung magkano yung gusto mong profit per polvoron. For example, 2 pesos ang gusto mong maging profit mo per polvoron. So, idagdag mo yon. Ngayon, pag na-compute mo na lahat yon, so, using our example na 36.89 plus 5 pesos plus 10 pesos na sweldo mo sa sarili mo plus 20 pesos na profit, 71.89 pesos. Yung talagang cost nung pag-produce nung 10 pirasong polvoron. Yun yung i-divide mo to 10, yun yung pwede mong gawing price.
7.189. 7 pesos. Ngayon, another way or approach sa pagpepresyo ay tignan mo yung kompetensya. So, kung si Goldilocks yung parang sinusubukan mong i-benchmark and ginebenta ni Goldilocks ng 10 piso yung kanyang pulveron per piece, baka ikaw, kaya mo siyang maibenta ng 8 pesos. So, ka-quality mo si Goldilocks pero mas mura ka. So, may kita mo na may piso pa, may additional na 1 peso ka pang pwedeng idagdag dun, either sa profit mo or sa sweldo mo. Depende dun sa cost of production, yung price mo, or depende dun sa competition. Depende dun sa overall consideration mo ng market. So, kung meron po kayong mga tanong, I hope naging malinaw po to as much as possible. Pero kung gusto, meron po kayong tanong, meron kayong particular question, specific na example, just leave a comment below and I'd be happy to help you para talagang masimulan mo na yung negosyo na yan.